Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to another session of DepEd Itulay online tutorial only here in our official Facebook page and the official YouTube channel of course, our DepEd EdTech Unit. Together with me this afternoon, syempre, sasamahan pa rin tayo ng aking napakaganda at ever-reliable na partner, Tutor Van Dong, syempre, from SDO Malabon City. Kamusta dyan sa SDO Malabon City? Tutor Kevin, syempre naman, eto, buhay na buhay tayo, Tutor Kevin. Na-miss ka namin last time. Kaya nga, okay na ako ngayon. Ayan. Yes, I'm so glad na okay ng iyong paa. Ayan, kaya correct. Iba talaga kapag dalawa tayo, Tutor Kevin, na nandito at naghahatid sa kanila ng kaalaman. Tama. Iba-iba ang dating, Tutor Kevin. Last time, Tutor Kevin, no, mabanggit ko lang nung wala ka, nag-discuss ako tungkol doon sa how unique carbon atom is, Tutor Kevin, at natuwa ako sa response ng ating mga learners. Okay, so diniscuss ko doon yung bakit ba unique talaga ang carbon atom when it comes to its valence electron na binigay natin last time, na ito ay has 4 valence electron na can be shared to different particles. When it comes to bond length, Tutor Kevin, na-discuss ko din yun last time. Okay, na ito ay kayang mag-form ng long carbon-to-carbon chain. So, diba? Social. At ang strength niya naman, dahil sa sigma bond, talaga namang strong, no? And aside from that, Tutor Kevin, na-discuss ko din yung multiple formation na kaya ni carbon atom. Dahil hindi lang ito makakapag-impart, no, ng isang single electron, kaya na itong, hindi lang single bond, kaya nitong mag-double at triple bond pa, Tutor Kevin. Last time yan, nung wala ka, na-discuss kong lahat yan, Tutor Kevin. Ayan, napakahusay talaga naman ni Tutor Van. Na-miss ka nga namin, Tutor Kevin, na hinahanap ka ng ating mga learners. Kaya nga, nako, pasensya na po everyone. Okay, so again, welcome to Science 9 this Monday afternoon. Magsasama-sama tayo sa oras na ito hanggang 3 p.m. We are live at DepEd EdTech Unit and DepEd tayo official Facebook page, as well as DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV YouTube channel. At ngayon, Tutor Van Dong, it's already quarter 2, week 5, at napaka-saya dahil pag-uusapan na natin ang gamit ng organic compounds na ito na pinag-uusapan natin ng mga nakaraan pang araw, di ba? Yes. At alam ko, excited na ating mga learners, Tutor Kevin. Ayan, at nag-greet na sila ng good afternoon. Yung mga taga-Tala, learners natin from Tala High School. Hello po sa inyo. National High School. Ayan, hello sa inyo. From Cabanatuan East District is SDO Isabela, Tutor Kevin, nandito sila sa atin, nakasubaybay. Santa Lucia National High School, syempre pang Malabon National High School, nandiyan. At nakatutok silang lahat, Tutor Kevin, at ready na sila for our Q2 Week 5. Grabe na to. Yes. Wag na natin patagalin to, Tutor Van Dong. Let's get started for the Week 5 uses of organic compounds. Kamusta naman sa ating kaibigan dyan? Meron pa siya inihanda si Nima na merienda. Ayan nga, sabi niya nga sa akin na Tutor Kev, gusto daw niyang pumunta na lang sa Laguna at bumili ng mga merienda dyan dahil gusto niyang matikman ang buko pie dyan sa iyong lugar, Tutor Kevin, na Laguna. Siyempre, famous. At saka Tutor Van Dong, marami din dito mga organic compounds sa Laguna. No? May mga suka dito. Tapos may fresh milk kami. Grabe, ang sarap. Ang daming mga nakakalat palang organic compounds dyan, Tutor Kev. Kasi Las Bañas kasi is home of the University of the Philippines na marami silang ini-eksperimento dito, no? Yeah. Ayan. Nakakalat nga dyan yung mga suka, sa pag pumupunta tayo, dyan lang sa magilid ng kalsada, may mga suka. Kalsada, yes. Iba't ibang klase ng suka, Tutor. Ang sarap. Sige, ano ba yung ating melts ngayon, Tutor Van Dong? Alright. Ang ating melts for today ay explain how the structure of the carbon atom affects the type of bonds formed with the code S9MT-11G-H-17. Right, that is our code for today and our melts, Tutor Kevin. And of course, our objectives, Tutor Kev. Siyempre, pagkatapos ng ating lesson, we are expected to determine the different uses of organic compounds and cite examples of each organic compound. Ano next nito, Tutor Van Dong? At syempre pa, find the properties of common organic compounds through experimentation and
Siyempre, Of course, appreciate the uses of organic compounds. Tama. Okay, Tutor Vandong, alam ko may inihanda kang pre-assessment. Ang gagawin lang ng mga learners ay read each question carefully. Then you will choose the letter of the correct answer. Paki-encode nyo yan sa chat box. Alright, Tutor Vandong, simulan mo na. Kevin, naka-ready na ang chat box ng ating mga learners. Kaya naman, simulan na natin sa question number 1. Alright, which of the following can a propane or C3H8 and butane C4H10 in fluid form be utilized? Is it A, compressed natural gas or CNG? Is it B, oxygen cylinders? Is it C, butane? Or D, liquefied petroleum gas or LPG? Answer mo, show mo. Show mo. Good afternoon, Ma'am Aleli Divine Runya from Tala High School. Ma'am Nina Gonzalez Mirante, grade 9. Ayan, watching from Santa Lucia National High School. Kay Sir Ralph Brian Santos. Ayan, good afternoon kay Sir Reynald Jace Valiente. Good afternoon sa inyo. Siyempre, Tutor Vandong, bago natin sagutin to, invite natin ang mga learners natin, mga teachers natin sa grade 9 na pakishare po ang live session na ito. Ano po? Ayan, oo. Sumasagot na sila, Tutor Kevin. At ang sagot nila dito, i-reveal na natin, Tutor Kevin, dahil ito naman ay ating pre-assessment lamang. Alright, ready? Meron ba silang knowledge about our topic for today? And the correct answer for this, Tutor Kev, is, of course, it's letter D. It's liquefied petroleum gas or LPG. Ayan. Let's proceed now, Tutor Kevin, with question number 2. Antonina's grandma was cooking when she noticed that the tank was empty. What did Antonina's grandma instruct her to buy? Is it A, acetone, formalin, C, lubricating oil, or D, LPG? Answer mo, show mo! Ayan. Tingnan natin ang sagot. Sumasagot ang mga taga-Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Tutor Kevin. They are answering. Napaka-active talaga ng mga taga-Cabanatuan, ano? Napaka-active nila. As well as, ayan, yung mga taga-Tandang Sora, Tala High School, no? Ayan. Wow. Mga taga-Tala din, Tutor, ang active din nila. Sa atin dahil kay, remember na-feature natin ng si Teacher Letty nila, no? Nalabi na sa atin. Ayan. Sige. Right. Ang answer sa number 2, ano bang dapat bilhin kapag naubusan na kayo ng tangke ng gasol? Of course, it's letter D, LPG. Salamat dahil bumaba na ang presyo nito ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraan. Grabe. Sa amin, alam mo, nag-800 to eh. At least ngayon, Tutor Kev, na nabawasan 7 kilos. Alright, let's proceed with question number 3. Jonas needs to keep his bicycle's parts from rusting quickly. So which of the following materials do you think will Jonas utilize? Alright, is it A, water? Is it B, isopropyl alcohol? Is it C, formalin? Or is it D, lubricating oil? Answer mo, show mo. Ayan, tingnan natin ang mga nagsasagot nating mga learners. Ayan, alright. So, binabati ko lang din lahat ng mga, natin, Tutor Kevin, ng mga lagi nating followers, no? Followers sa ating mga taga-subaybay, no? Na lagi nakatutok sa atin. Talaga namang maraming salamat. Pati mga teachers, talaga namang nakatutok sa atin. Ayan, nagsasagot si JC Crisostomo. Alright. Ayan, tingnan natin. The answer is? This, and of course, okay, so ang kailangan ni Jonas ay, obviously, ito ay lubricating oil, Tutor Kevin. Alright, let's proceed now to question number 4. Okay, sabi dito, Marta Rita Milan cut her finger by accident when she was cutting his nail. No? Her nail, no? She applied something on her wound so that it would not get infected. Alin sa mga sumusunod na organic compounds was utilized? Is it A, butane? Is it B, isopropyl alcohol? Is it C, formalin? Or is it D, acetone? Answer mo, show mo! Shoutout sa aking APS. Shoutout sa aking APS sa Science sa Calamba City, si Ma'am Maria Ferro Lorelai Amon. Hello sa iyo, Ma'am. Ayan, sumasagot sila. Alright, from Diamantina, sabi nila, ayan, letter B daw. Alright, letter B, sabi ni Christine. Letter B din, sabi ni Crystalline. And the correct answer to this, Tutor Kevin, is, of course, it's letter. Of course. Yeah. Isopropyl alcohol. Alright, let's proceed with the last question, Tutor Kevin. Question number 5.
Okay, question number 5. Which of the following is utilized for artificial maturing of fruits? Okay, so merong ginagamit, no, for artificial maturing of fruits. Is it Sa A, bangga, no? acetone? Pwede. Is it B, phenol? Is it C, acetylene? Or is it D, butane? Answer mo, show mo. Show mo. Mabenta to sa mga magpuprutas. No? Diyan sa iyong lugar, Tutor Kevin, di ba? Oo, madami dito. Ano. Alright. Ayan, sabi ni Carl. O baka ito'y kanina pa, no? Sabi niya letter B, alright. Ayan, si Eleanor Aquino, sabi niya letter C. Ayan. Is it the correct answer? Okay, tingnan natin. The answer is? Obviously, is letter C, acetylene. Alright, so that's our assessment, Tutor Kev. I think our learners are ready sa ating lesson proper, Tutor Kevin. Excited na sila. Alright, so let's proceed now, Tutor Kev. Ayan. Tutor Bandong, dito sa ating slide, meron tayo ditong mga pictures na nagpapakita ng actually na-encounter natin siya every day, ano? Yes. Ayan. So ito, we can see here gasoline, naglo-load ng gasoline. Meron din picture dito ng frog na naka-preserve yan, ano? Then dito, ayan, nakakakita tayo ng mga tangke ng gasol. At syempre ng mga prutas. Alin ba sa mga prutas sa'yo ng favorite mo? Mga hinog na yung mga prutas na nakikita natin, mukhang ginamitan ng pang-ripen. Mukhang ganun nga. So, ano ba itong mga illustration, mga drawings or mga pictures na nakikita nila, Tutor Kevin? Ayan, may kinalaman yan sa mga organic compounds na pag-uusapan natin ngayong hapon, ano? Ayan. Tutor Kevin. Isopropyl alcohol. Alcohol versus? Yan, versus virus. Ano itong virus ito? Yan, oo, yung ating kalaban ngayong panahon na ito. Ayan, napakalaking. Ikaw ba, Tutor Bandong, meron ka nung baon sa nakasabit sa bag, mga keychain na alcohol, lalagyan ng alcohol? Ako, hindi nawawala yan, Tutor Kevin, dahil yan talaga ipananggalang natin, no, against this virus. Kailangan nating mag-spray, di ba, bago tayo umupo. Nakikita natin yung mga tao, di ba, talagang lagi. At ito talaga, Tutor Kevin, na utilize talagang maigi itong mga alcohol ngayon panahon. At mga learners, sana meron kayo nito, no? Yes, I'm sana sure lahat meron ng kayo learners everywhere you go. Meron silang dala-dalang ganyan palagi. Ayan yung naging, kumbaga ito yung sa ngayon, ano, talagang in-demand na organic compound. Kumbaga, Tutor Kevin, panlaban natin talaga to sa virus kahit pa paano, no, na-protect. Aside from, washing our hands regularly, okay? And then, itong isopropyl alcohol, kailangan natin yan. Alright, Tutor Kev! Sige. There are properties of organic compounds. Ito yung mga yan, Tutor Bandong. Ano-ano po yan? We have? Alright, Tutor Kevin, we have this odor. Okay, we have this consistency, instability. Meron din tayong tinatawag, Tutor Kevin, na combustibility. Meron din flammability, melting point, at boiling point. Right? So, etong mga properties na ito, ano-ano ba ito, Tutor Kevin? So, isa-isahin natin ang kaunti, no? So, let's proceed with odor. Ano ba itong odor, Tutor Kev? Okay. Pag sinabi nating odor, no, ladies and gentlemen, this is basically the smell of compound. Each compound possesses particular odor, no? Kaya minsan maaamoy natin, parang may bukas na tangke ng gasol, parang amoy gasolina, no? Kahit malayo tayo, naaamoy natin yan. That is the odor. Yung gasolina na pinapaload ko sa sasakyan ko pa, amoy amoy parang mais. Masarap siya sa ilong actually, kaya lang hindi mo naman pwedeng amuyin yan ng amoy yan dahil it's bad, ano? That's odor. Ayan. May sariling amoy ang gasolina, ang kerosene, ang LPG may sariling amoy po yan. Hindi sila pare-pareho ng odor. Alright? So, yan yung una natin. And also, aside from that, another property, Tutor Kevin, we also have this consistency kasi iba-iba sila ng consistency, yung bang paraan ng may malapot, may malabnaw, Tutor Kev, no? So yun yung tinatawag nating degree of fluid to flow. Okay, so that's the consistency, right? That's so another. Pag medyo ano siya, if the fluid has yung parang mabagal mag-flow, it means medyo viscous siya, malapot. Kapag naman tuloy-tuloy, so that means ayan.
fluid siya. Fluid na fluid yung kanyang consistency. Alright. And then we also have, Tutor Kevin, ito namang instability. So what is this, Tutor Kevin? This is the degree of the inclination of a compound to vanish or turn into a vaporous state. Merong mga compounds na mabilis mag-evaporate. Meron din ng mga inaabot ng ilang... Actually, nung in-experiment namin to sa DepEd TV noon na Tutor Vandong, acetone, ayan, tapos kerosene, inalam namin yung kung sino ba doon ang pinakamabilis o pinakamabagal mag-evaporate. Ayan. So nag-experiment na pala kay Tutor Kevin about this. Alright. So that is instability, Tutor Kevin. No? Yes. Let's proceed with the next property, Tutor Kev. Alright. So this one is, ito naman ay combustibility, Tutor Kevin. So ano naman itong combustibility na ito, Tutor Kev? It's the degree of how fabric effectively burns. Okay, so depende no kung kapag combustible, Tutor Kev, ang bilis niyang magliyab. Right? So it depends. Meron mga ganong klase kasi ng compound. Okay? Meron namang hindi ganon kabilis, pero meron mga ganon talaga sobrang bilis nilang magliyab, Tutor Kevin. Kaya alam mo, Tutor Vandong, bago kami umalis sa bahay, talagang sinusure ko muna na yung tangke ng gasol namin ay talaga namang saradong-sarado kasi nga it is highly combustible. Dahil tsaka syempre Tutor Kevin, di ba yung mga nakapaligid din doon, maybe ay combustible din. So talagang hindi dapat na ganoon. Naalala mo, Tutor Vandong, noon may ibinalita sa TV actually. Yung alam mo yung maliliit na tangke ng gasol, yung maliliit tapos yung direkta siyang may sa taas, direkta siyang merong yung kalan. Super kalan ng term nila Pero it's smaller than a square. Oo, alam mo, sinindihan yun, yung pala may tagas. Alam mo, nakakalungkot, sumabog yung bahay. Dahil doon at maraming nasawi. So kinakailangan talaga very, very careful tayo dyan. Highly combustible yan. I'm sure, Tutor Kevin, nag-iingat ang ating mga learners na yan. Ayan, yung mga nakatutok pa sa atin ngayon at ayan nga, from Quirino National High School, Quirino District, Tutor Kevin, alam nila na kung ano yung gagawin pag gagawin yung mga combustible yung nakapaligid sa kanila. Alright, Tutor Kevin. So let's proceed with the next. Next is flammability, no? The ability of a chemical to burn or ignite. Kanina meron tayong combustibility. Highly combustible ang compounds. Pag sinabi naman nating flammability, these are those compounds na mabilis ding mag-apoy. No? Oo, ayan, Tutor Kevin. Mag-ignite naman sila once na meron tong, kumbaga, merong factor na magpa-ignite sa kanila, Tutor Kevin. Ay, naku, magliliyab talaga yan, Tutor Kevin. Kaya tama, Tutor Vandong. Minsan, alam mo, pag nabiyahe tayo, merong mga nagde-deliver ng yung mga LPG na truck. May nakalagay doon, don't smoke within 6 meters. No, ganun din sa mga gasolinahan, huwag kang magsusmoke with a specific distance kasi highly flammable nga yung mga yung mga compounds na yan. Sabog. Hindi lang siya liyab sabog. Delikado talaga. Tutor Kevin, meron ako nakitang comment dito na tuwa lang. Sabi niya, Jester Velasquez, sabi ni Jester Velasquez, future scientist here. Ayan, gusto ko yung mga ganyan. Talagang i-claim natin yan. Gusto ko yung mga ganyang klase ng comment. Talagang i-push natin yan kung pangarap natin. No? I-push lang natin. Ayan, tama po. Jester. Alright, next. Let's proceed with the next one, Tutor Kev. Alright, this one is melting point naman, Tutor Kevin. And when we talk about melting point, it's the temperature at which a given solid materials changes from solid state to a fluid or it melts. Okay, so that's the melting point. Okay, so yung mga compounds natin, madali silang mag-melt. Yung iba naman hindi, Tutor Kevin, no? Depende doon sa structure nila, Tutor Kevin. Correct. Ayan, so ayan naman ang melting point. Okay, so syempre, meron naman tayo. Oo, meron naman. Yan. Ano naman itong boiling point, Tutor Kev? Sa fluid, pag sinabi nating boiling point, yung temperature, pag na-reach niya na yon, its vapor pressure is rising to the weight of the gas above it. Pag sinabing boiling point, yung fluid na yan is kumukulo na at nagsusmoke na siya, no?
At yun nga, nagbe-vaporize na siya. Ayan, That's the boiling point. Boiling point, Tutor Kevin. Ayan, ang dami nating mga amazing learners, Tutor Kevin. Natutuwa ako, nakatutok talaga sila sa atin. Hello, Casey ako. Ayan. Hello. Sabi ng Jester, 100 degrees Celsius. Out daw eh. Ay, nagpapa-shout out sila. Alright. Okay, Tutor Kevin. Ayan ang ating mga, yun nabanggit natin. No? Ayun yung mga... Ingat tayo kasi ang water, once it reaches boiling point, nakaka-injury yan, ha? Ingat tayo, no? So there are organic compounds naman na pag-uusapan natin ngayon at meron niyang mga katangian at gamit. Yeah, so these are some of the organic compounds that we have. Tutor Bandong, we have methane. We have ethylene. We have acetylene. Methyl alcohol, Tutor Kevin. We have ethyl alcohol. We have acetic acid. Yes. Benzene. Phenol. We have benzoic acid. We have ether. And we have glucose. Okay, so yan ay mga ilan lang, Tutor Kevin, no? So, madami actually, Tutor Bandong. Madami, Tutor Kevin. Pero hindi sapat yung oras natin eh. So ito yung mga napili natin na organic compounds na ibibigay sa kanila at yung gamit nito. Right? So let's proceed, Tutor Kevin. Actually, Tutor Bandong, makwento ko lang long time ago, nung nagsisimula pa lang ang technology sa Philippines, kahit yung mga primitive technology pa, gumagamit na sila sa pagkain, gumagamit na sila ng preservatives. At isa doon ay ang paggamit nila ng suka. At actually, nung panahon ni Rizal, di ba gumagamit tayo ng mga lamps? Yan. Wala pang ilaw, wala pang kuryente dati. So yung oil noon, it is an organic compound. Tapos yung binabanggit mong kanina, Tutor Kevin, ba yung tinatawag na buro? Tama ba ako? The buro, yeah. Gumagamit ng suka, Tutor Kev. Or sometimes tubig lang and salt, no? Yes, tubig and salt. Gusto nila i-preserve. Karne actually, Tutor Bandong, they use vinegar. Tumatagal talaga yung shelf life sa mga mahilig magluto dyan, So, ayun. Suka po kung gusto niyo magtagal yung pagkain na mga niluluto ninyo, konting drop lang po ng vinegar will help. Alright. Okay, Tutor Kev, ito meron na tayong dyan sa ating screen, methane. So, ano ba ito methane? Okay, so, or the formula is CH4. Okay, black in color ito, Tutor Kevin. Ito ginagamit in making motor tire and printing ink. Yan, production of light and energy in making methyl alcohol, formaldehyde, formalin, and chloroform, Tutor Kevin. That's the function, or that's the use of our methane, Tutor Kevin. So pwede pala, natatagpuan pala natin ang methane sa mga industries, Tutor Kevin. Alright, so that's one. Methane yan, Next natin is, si butane. Actually, pwede, nagagamit ito sa household, In liquid state, it is used as LPG fuel. Yan ang ginagamit ko nga usually, Tutor Kevin, pag nagluluto Kasi medyo mas hindi ako natatakot pag butane ang gamit. Pag-butane. So, ayun ang ginagamit ko sa pagluluto. Yan. Medyo malakas nga lang, Tutor Kevin, Dahil nga maliit lang kasi yung container niya. Okay. Pero, alam mo, nakakatuwa, Tutor Bandong. Alam mo kung bakit? Kasi nung araw, hindi pa naman ako ganong matanda, pero nung elementary high school ako, pag nag-cooking kami, kahoy. Pero alam mo ngayon, grabe talaga ang DepEd kasi, they provide yung mga butane sa mga schools, shout out po sa ating mga schools dyan, sa ating mga SDOs, talagang they provide yung mga cooking materials and one of them is yung butane, yung binabalahan lang, Nice naman siya. Saka sa mahilig mga mag-samgyup. Yeah. Paborito, ng mga kabataan. Hindi lang naman, gusto mga family, maganda kasing family bonding daw ang pag sa samgyup, yung luto-lutong ganyan. Yan nga, gamit ang butane gas. Alright, Tutor Kevin? Ayan, ethylene. Ano naman to, Tutor? Ethylene or C2H4 in fruit ripening and fruit preservation naman ito, Tutor Kevin, in making mustard gas
Okay, so in the form of anesthesia in oxyethylene flame. Ayan. Actually, Tutor Kevin, itong mustard gas na binabanggit dyan, Tutor Kevin, kasi mustard na baka na gulay. Mustard gas, ito ay ginawang chemical warfare ito, Tutor Kevin. So talaga very dangerous at hazardous, no? Dangerous ito dahil masama ito sa balat, Tutor Kevin. It can cause, ito ay parang blistering agent. Okay. So mainit ito, Tutor Bandong, ano? Tutor Kevin, hindi siya talaga. Kaya nga ginamit siya sa mga chemical warfare. Oh. Okay, next is the acetylene, no? Acetylene, in producing light oxyethylene flame in the form of narcolepsine anesthesia in making neoprene, or the artificial rubber, and also in the artificial ripening of fruits. So kung ikay negosyante ng prutas, pwede mong gamitin to. Alam ko nito sa Tagalog is kalburo. Tama ba? Saka yung ano ba to, yung pang welding? Sa pang welding yung ginagamit doon, ano? Sa the acetylene flame. Alright. So ayan, sabi nga ni Jessamay from Kupis, ayan, Tutor Kevin, yan nga daw ang function niyan. Tapos ito pa sabi ni Nicole, in liquid state, it is used as LPG. Yung kanina ito, Tutor Kevin from Tala High School, siya ay nagbibigay ng kanyang mga opinion at saka mga message, mga reaction about dun sa ating mga nababanggit na mga compounds. Okay. So ayan. Hello sa inyo dyan. Ayan, from Gafood High School, Visitasyon Guyod Furok. Tutor Kevin, ayan ang ating mga learners. Alright, so we also have methyl alcohol, Tutor Kevin, or H3COH. It is used in making methylated spirit, artificial color, polish, mixing with petrol, and utilized as fuel of engines, etc. Okay, so ito naman yung ating methyl alcohol. So it's different from may mga alcohol kasi tayo, di ba, Tutor Kevin, no? Hindi sila pare-pareho actually. Bakala kasi pag alcohol, ito ay pang-disinfect lang. Pang-disinfect. Yes. So iba-iba ng gamit ang ating mga alcohol. And that this one, the methyl alcohol we're talking is, ayan nga, mixing with petrol and utilized as fuel for engines. Right? So that is our methyl alcohol. Next one, Tutor Kevin. Okay. Next is the ethyl alcohol, or C2H6O. It is used for making wine and other alcoholic drinks, in artificial colors, in perfumes, and scent of fruits, in transparent soaps, cleaning, wound, etc. Ethyl alcohol, nako, dito sa amin sa Laguna, uso ang lambanog. No? Dito pineferment yan mula sa mga coconut sap, pineferment yan until such time na maging na siya, alak na, no? So, we produce ethyl alcohol, through that fermentation process. Oo. Yun ang ginagawa. Kaya, amoyin natin yung mga alcohol-based na perfume natin. So, halos parang medyo may similarities talaga yung amoy nila. Madi-distinguish mo talaga si ethyl alcohol from other form of alcohol. Yung iba medyo parang masakit sa ilong, Ayan. So, pwede rin siya actually yung pang-clean ng sugat. Oo, Tutor Kevin, yung karaniwan nating ginagamit kasi hindi siya masyadong matapang compared to isopropyl alcohol. Okay, so itong ethyl alcohol, medyo very, very light ng konti pagdating sa balat. Kaya ito yung pine-prefer nung iba. Pero pag mga wounds talaga, it's usually isopropyl. Okay, so shout out kay Melinda Espino Manyo. Lagi siya nakatutok, Tutor Kevin, and she's always giving about our discussion. Hello po, Ma'am Melinda. Alright. So let's proceed, Tutor Kevin, after ethyl alcohol. Okay, we have acetic acid naman. Acetic acid. So C2H4O6, so as laboratory's reagent in the form of vinegar in making sauces and jelly, etc. Ayan, Tutor Kevin, yung binabanggit mo nga kanina, no, na ikaw ay maraming suka dyan sa iyong lugar, Tutor Kevin, no? At ayan, gumagamit tayo ng acetic acid sa paggawa nito, no? Alright, Tutor Kev. Ayan, sabi ni Ma'am Eleanor Aquino, calcium carbide, commonly known as kalburo. Ayun, si kalburo ay nakakapag pabilis ng pag-ripening
ng ating mangga, saging, no? So ayun. Pero madidistinguish mo din, Tutor Vandong, ang natural na ripening, ang naturally ripe fruit doon sa versus doon sa mga kinalburo, ano, medyo madidistinguish mo. Sabi nga ni Ma'am Eleanor Aquino nga, yan, Tutor Kevin, na napafasten daw yung ripening ng fruits. Okay, because of ito na may binabanggit niya, yung acetylene naman, Tutor Kevin, kanina. Okay, so ngayon natin nakikita kasi yung mga comments nila, no? Medyo delay ng konti. So ayan, nakikita natin yung kanilang mga comments. And napapasalamat tayo, Tutor Kevin, kasi talagang nagre-react sila, no? Yung ating mga learners, teachers, and even the parents, no? Dito sa ating discussion, nakikihalubilo sila sa ating discussion. And that is good. Okay? So let's proceed, Tutor Kevin. Pwede rin natin silang i-invite, no? Oo nga, to join us in a certain day, no? Pipili tayo, Tutor Kevin, no, ng ilang mga natin na pwede natin isama sa ating Ito Live, no? Sasama natin sila. Alright, so let's proceed with benzene, Tutor Kevin. Benzene, C6H6 in the form of solvent in dry cleaning by mixing it with petrol and used as fuel of engines, etc. So ginagamit din siya as one component of yung mga sa petrol, ano, sa mga sasakyan, sa mga industries, ginagamit natin si benzene. And it is intoxicating din in such a way na kapag ikaw ay na-expose dito, one problem that you might encounter is pwede kang, alam mo yung respiratory system mo pwedeng ma-damage when you are exposed to this. So, alam naman natin, di ba, naging issue din sa society natin, di ba? Yung mga nagsosolvent. Ayan. So, nagkakaroon sila ng neurological problem din. Ayan, si benzene. Yan, si benzene or C6H6. Alright, Tutor Kev. Ito naman, si phenol. Itong si phenol. Ano naman itong si phenol, Tutor Kev? No? Itong si phenol, C6H6O, in the production of carbolic soap in the form of insecticide, Tutor Kevin, in bakelite, in predestine, aspirin, cellar, etc. So, Tutor Kevin, nabanggit lang yung bakelite, no? Kasi medyo mahaba yung kanyang chemical term, no? Basahin ko lang, Tutor Kevin, yung kanyang chemical term, no? It's polyoxybenzyl methylene glycolan hydride. Di ba? Ang haba. Bakelite. Ito yung bakelite na ito, Tutor Kevin, ay first plastic form synthetic material. Okay? So, ginagamit usually sa tires. Yan. So, yan si bakelite. Okay, medyo, siya, resistant siya sa heat, Tutor Kevin, itong bakelite na to. At ang haba ng name mo, Tutor Kevin, na ulitin ko, polyoxybenzyl methylene glycolan hydride. That is bakelite. Right? So, ayan, isang klase ng phenol, Tutor Kevin. Okay? Correct. So, ayan siya. Si phenol. Alright, next. Benzoic acid in making drugs and also as preservation of fruits, juices, etc. So, inihahalo siya doon. Alright. Ayan. Kaya pala yung mga nabibili natin sa mga grocery, medyo mahaba yung shelf life niya, no? Oo, Tutor Kevin. Saka yung mga gamot. Ayan, tama yan. Ayun din ang sabi ni Richard Ibarra from Gafood High School. Ayan, hello sa inyo dyan. From Magdalena, Gafood Jester, napaka-active, ano? Hello, Jester. We're glad that you are here with us this afternoon. Laging may opinion si Jester. Sasama natin minsan si Jester sa ating Ito Live, Tutor Kevin. Hello sa iyo, Jester. Hello, Jess. Ayan, from, of course, Glize. Ayan, from Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Hello sa inyo dyan. Alright, Tutor Kevin. And this one is ether naman, Tutor Kevin. Ether is as anesthesia, Tutor Kev, solvent, coolant in the production of alcohol, etc. So this is ether. So ayan ang kanyang mga gamit. And also, Tutor Kev, we have glucose. Ayan, in making different types of wine, in sweets and preservation of fruits, fruit juices, medicines like gluconate. Candy, no, Tutor Kev, no? Common yan, glucose. Common yan sa paggawa. Okay, so ayan naman ang function niya at alam ko nga, ganun pala yun. Yun pala ang organic pala yung ginagamit yung sa paggawa ng candy, etc. Tutor Kevin. So, and one thing we've noticed here, Tutor Bandong, no? If you are talking about organic compounds, anong napansin nyo doon sa chemical composition? Doon sa formula niya, lagi siyang may presence ng
Carbon. Tutor Kevin, may hydrogen. Oo. At nung nakaraan, Tutor Kevin, diniscuss ko yung carbohydrates eh. So, nabanggit natin dyan ang carbohydrates ay may carbon, hydrogen, and oxygen. Yung lipids, ganun din. May carbon, hydrogen, and oxygen. Yung proteins, may carbon, may hydrogen, may oxygen, may nitrogen. At ito namang nucleic acid, Tutor Kevin, nabanggit ko rin last time. It has carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Yan. So, nabanggit natin. Importante yan. Lalo na kapag halimbawa nasugatan ka, so it works para magkaroon ng cellular repair, so, etc. Yung mga pinakita natin kanina, yung mga chemical formula, Tutor Kevin, kita nila talagang may carbon, may hydrogen, kaya hindi nawawala. At pati yung oxygen na yan. Yan. So, because sa glucose naman, madagdag ko lang pala, not all fruits ay pwede nating gawing wine, So may specific fruits lang talaga na meron na pwede nating gawing wine, most especially those fruits na mataas ang glucose level o ang asukal. Halimbawa, kaya common ng grapes, Tutor Bandong, yan, bawal na bawal sa diabetic yan. Yan, oo. Dalawa lang yatang piraso. Oo, medyo mataas talaga. Kasi mataas ang glucose level niya. So yung mga ganon, Dito sa Laguna, alam ko lang, nagkaroon na rin ng Lanzones wine. Di ko lang sure, So, ayan. Depende pala talaga dun sa sugar content. Ayan. So, yun din, Tutor Kevin, napaka-active. Sabi niya, formaldehyde or formalin used in preserving organic materials. Ayan, nakita natin kanina, di ba, yung palaka, naka-preserve ng formalin. Ayan, sabi niya, it's an organic compound. Yes, Eleanor. So Ingat lang tayo na kapag tayo po ay merong mga ganyan, like formaldehyde, different kinds of alcohol, please takpan natin ng mabuti at isa sa pinakamahalagang dapat natin gawin ay labelan. Yes. I-label po natin at please do not just use yung mga plastic bottles, Huwag tayong basta-basta gagamit ng mga plastic bottles. Akala natin pwede na silang storage ng mga ganong organic compounds. Hindi po pwede. Meron lang talagang prescribed na pwede natin gawing canister para doon. And syempre, sabi ko nga kanina, Tutor Bandong, importante na labelan ang mga ito. At syempre, keep out of reach of children. Para alam nila kung ano ba yung mga katangian nito, Ayan, Tutor Kevin, salamat sa iyong paalala. I-label. Mahalaga pala yung label talaga. Tutor. Mahalagang may label sa lahat ng pagkakataon, Tutor. Alright. Let's proceed with our quiz now. I think marami nang natutunan ng ating mga learners, Ito na, oras na para sila ay mag-quiz. Tingnan natin. Siguradong iso-show nilang answer nila kaagad, Tutor Kevin. And here's our direction. Read each question carefully, then write your answer in the comment section. I-ready natin ang comment section. Let us start, Tutor Kevin, with the first question. Nakakatuwa itong ginawa ni Tutor Bandong sa quiz natin. Complete me! Gusto ko yung mga complete me na ganyan. It is used as anesthesia, solvent coolant in the production of alcohol, etc. Alright, so answer mo, show mo. Tingnan natin. Ready? Ayan, tingnan natin ang mga sagot nila ng ating mga learners from Santa Lucia National High School. Alright, Diamantina, Kabantuan Isabela, na nakatutok sa atin, all the way. Ayan, sabi ni Jester, ang bilis ni Jester. Ether daw, Tutor Kevin, and the correct answer is really ether. Tutor Kev, show them the answer. All right, it's really ether. Very good, Jester. Let's proceed very good, Jester. Our second question, Tutor Kev. Okay, very good din si Yulene Cayetano, si Irish Juliana, very good. All right, let's proceed with the second question. It is used in the production of carbolic soap in the form of insecticide, in Bakelite, in Predestine, in aspirin, or in cellular, etc. Ano kaya yan? Ayan, tingnan natin. Answer mo, show mo. Ayan, medyo tinitingnan lang natin. Medyo ma-delay lang ng konti. Pero ayan, si Jester, ang bilis talaga. Ayan, si Jester talaga namunguna, Siya ay nagsagot ka agad. Alright, sabi niya, phenol. Tutor Kevin, and the correct answer to this is really... Of course. Is there a letter E? Yes. Is there a letter O? Yes. It's phenol. All right. Very good. Ayan, si Ulyen Cayetano din. Si Melinda. Hello, Melinda.
Tama din si Melinda. Alright, let's proceed with the third question. In the form of solvent, in drying, cleaning, by mixing it with petrol and use as fuel of engines, etc. This is, answer mo, show mo. Tingnan natin. Show mo. Yan. Makukumpleto nila yan, Tutor Kevin. Ayan. So, tingnan natin ang mga sagot. Malamang ko si Jester na naman ang mauna. Lagi nauuna si Jester sa pagsagot. Ayan, tingnan natin. Ayan, nauna si na naman si Jester ang nabilisatan ng internet ni Jester. Nangunguna. Ayan si Ulye na nagsagot din. Silang dalawa nagpapalitan. And the correct answer, Tutor Kevin, is really benzene. Tingnan mo nga, Tutor Kevin. Yes, it's benzene. Benzene. Okay, congratulations. Very good. Halatang nakikinig talaga, Tutor Bandong. Yes, they are listening. Throughout. Kanina pa yan, kaya nagbibigay din sila ng opinion kanina ba, Tutor Kevin? I know, nakatutok sila sa atin. Let's proceed with the fourth question, Tutor Kevin. Alright. As laboratory's reagent in the form of vinegar in making sauces and jelly, etc. Ano ba to? Ayan. Nako. Bagay na bagay sa ito, Tutor Kevin, dahil lagi mong binabanggit ito kanina pa, umpisa pa lang. No? Marami sa amin. Alright. Tingnan natin ang ating mga learners. At sila'y nagsasagot. Nako, baka mamaya si Yolina naman ang... Alam mo, Tutor Bandong, eto na ano ko lang, yung palang mga nabibili minsan sa supermarket na mga, some of them are chemically prepared. Yes, na, yung mga vinegar. Oo. Pero yung mga dito sa amin, organically prepared talaga. Anong answer dito? Ayan, sumagot na si Erica. Uy, nauna si Yolene. Tutor Kevin, acetic acid daw, sabi ni Erica, ni Kent Lewis. Acetic acid daw. Sabi rin ni Melinda, acetic acid. And the correct answer, Tutor Kevin, is really acetic acid. Ayan. Alright. Okay. I think this Tutor Bandong. Alright, so last one. In making different types of wine, in sweets, and preservation of fruits, juices, medicines like gluconate, etc. And the word is like this. Alright, so ayan. Tingnan natin. Hello, hello, Ma'am Sharian Lim. Hello. Good afternoon. Love you too. May love you, Tutor Kevin. Love you too. Ayan. Sabi niya, nagsagot na rin si Ma'am Sharian Lim, glucose daw. Ayan. Sabi ni Ulin, glucose. Alright. Si Jester din. Sabi rin ni Jester, glucose. And the correct answer, Tutor Kevin, is really? Sabi din ni Erica. Sabi din ni Renz, ni Irish. Si Graham Moore. Ayan na si Graham Moore, Tutor Kev. Ayan, Graham Moore, hello! Andiyan na si Graham Moore din. Alright, it's glucose. Alright. Si Jester, si Kezaya. Si Kezaya, malimig din tong ano. Oo, si Elisha, Tutor Kev. Sa atin, ano? Si Elisha, lagi yung nandyan. Si Elisha Moore. It's glucose. From Malabo National High School. Alright, Tutor Kevin, ayan. I think that's the last one, Tutor Kev, no? At eto na tayo, ayan. Excited ako sa words to ponder natin na iiwan sa ating mga teachers at parents. Tutor Kev, okay, so ano ba itong words to ponder? Naku, ako na nga magbabasa, Tutor Kevin. Okay, go. Just like organic compounds, don't be sharp nor flat. Just be natural. Ang ganda, di ba, Tutor Kevin? No? Huwag daw maging sharp, huwag din maging flat. Natural lang. Maging natural lang. Oo. Sarap gumalaw pag natural lang. Oo, yun lang. Dapat na, ano ka lang lagi. Natural. Yung mga galaw, yung mga, ano lang, Tutor Kev, no? Yung kalmang-kalma, yun no? Ating kalma mga word, no? Kalma lang. Natural lang. Saka kanina, isa sa mga nakita kong katangian din ng organic compound, ano? Dapat, if you are melting down, if you feel like melting down, just be natural muna. Okay? Just be natural. Huwag mong hayaan, no? May mga paraan para, alam mo yun, na maayos natin yung mga bagay-bagay. Kaya, dapat lang talaga na tayo ay maging natural. Okay? Huwag din na, huwag daw masyadong sharp. Huwag din flat, ha? Alright, Tutor Kevin, ayan. Ayan din na natin itong mga ating mga, ay sabi ni Ma'am Sharian Lim ay natural beauty with the heart. Natural beauty, yeah, that's true. Ayan. Alright, hello. Ayan. Sa ating mga learners na nandiyan at nakatutok, maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikibahagi
ng mga opinion, okay, at sagot sa ating comment section. Maraming salamat. At syempre pa, Tutor Kevin, no, lagi yan, tututok sila sa atin from 2:20 to 3 o'clock every Monday yan. Wag na wag kayong mawawala. Maraming salamat sa inyong lahat. Right? At syempre, kung na-miss nyo itong live session natin, pwede nyo pa rin itong balik-balikan sa ating EdTech official Facebook page at saka sa YouTube. I-share lang natin because sharing is caring. Yes, sharing. Up next natin, Science 10 from 3 o'clock to 3:40 with Tutor Rainier and Tutor Ichad. And of course, if you have comments and suggestions, please, scan this QR at we will be very, very glad to hear it from you. Thank you very much. And for your comments and suggestions, just email us at edtech@deped.gov.ph. This is Kevin Domingo from SDO Malabon City. This is Tutor Bandong from SDO Malabon City. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Thank you. Direct Joy, thank you. Thank you, Direct Joy. Thank you so much, SDO Malabon.